kababayan, marami ang nawala ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Kaya malaking ginhawa sana kung ipagpapaliban muna ang pagpapatupad ng dagdag kontribusyon sa PhilHealth at Social Security System. Si Senador Christopher Bongo sinabing nag-usap na sila ni Pangulong Duterte para maisakatuparan ito. May ulat si Kenneth Paciente. Dahil maraming manggagawa ang dumanas ng dagok dahil sa pandemya, naniniwala ang dalawang senador na hindi napapanahon na ipatupad ang taas singil sa PhilHealth at Social Security System contribution. Katunayan, ayon kay Senador Bongo, sang-ayon na si Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang ipagpaliban ng dagdag singil sa PhilHealth premium contributions habang nariyan pa ang COVID-19 pandemic. Sabi ni Go, batay sa kanilang pag-uusap ng Pangulo kagabi, kailangan ng batas para maisakatuparan ang pagpapaliban kasabay ng pagtitiyak na hindi maaapektuhan ang serbisyo ng PhilHealth sa taong bayan. Ayon pa raw sa Pangulo, maaaring magpasa ang Kongreso ng batas para wag munang ipatupad ang dagdag singil sa PhilHealth Premium at sasaluhin na lamang ng gobyerno ang karagdagang pondo ng PhilHealth para hindi maantala ang serbisyo nito. Pwede nating pag-aralan na i-amend yung law or i-defer natin ito through bayanihan. No? Magpasa tayo ng bayanihan. Pwede pong ma-identify ng gobyerno doon sa batas. Ano po yung pwedeng i-defer muna while nasa pandemic po tayo. Si Budget Secretary Wendell Avisado, payag din daw na ipagpaliban ang taas contribution. Kaya ang DBM, pinag-aaralan na kung paano madaragdagan ang kakailanganing pondo ng PhilHealth. Nakasaad sa Universal Healthcare Law na simula Enero 1 ng 2021, hindi bababa sa 350 pesos ang monthly premium ng mga direct contributors o mas mataas pa depende sa buwan ng sahod. Pero giit ni Go, tulungan po natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga OFWs natin, na pong pambayad, nawalan po ito ng mga trabaho. Yes. Kawawa naman po, wala na nga silang trabaho, sisingilin pa natin. sabi naman ng PhilHealth, wala silang kapangyarihan na hindi ipatupad ang dagdag singil na kanilang pagkukunan para matulungan ang mga magkakasakit na miyembro o isa sa kanilang pamilya. Kaya sana ay tingnan ng mga kababayan natin ang bagay na ito bilang investment sa kanila pong kalusugan. Investment para sa sarili, para sa pamilya, at maging sa kalusugan ng mga kababayan po natin. Si Senador Joel Villanueva, naghain na ng panukala para masuspindi ang pagtaas ng kontribusyon ng Social Security System o SSS. Nakita po natin, Yusek Rocky, na kaya naman ho sapagkat noong pong 2019, ang nakolekta ng SSS ay 220 billion. At doon po sa 2019 na net revenue, meron po silang 55.7 billion pesos. So kung ganun lang din po, wag na ho natin isama yung 2020, 2019 figures na lang, kaya pa rin po at magsusurvive naman for 1 year itong ating SSS. Wala pang pahayag ukol rito ang SSS. Pero para sa isang gurong si Daniel, malaking bagay na sa tulad ng ordinaryong manggagawa kung matitigil pansamantala ang taas kontribusyon sa PhilHealth at SSS. Kung hanggat maaari sana ay i-control pa rin or hindi sana magkaroon ng increase. Lalo sa panahon ngayon na tayo ay nasa laban pa rin sa COVID-19. Kenneth Paciente para sa Bayan.